Paano kaya yung controversial ng araw na 50 billion na project sa First District ng Davao City? Wala kayang anomalya yon? O kamusta ba ang Davao City? Matagal-tagal na rin ako nakakapunta dyan. Ngayon po pinag-uusapan ng mga flood control program, ghost project, at iba pang proyekto. Kaya pakasilip nga ng Blue Ribbon Committee na nag-iingay ngayon at saka ng Kongreso yung di umano'y 50 billion na yan na pondo sa Davao City. Bakit tahimik dyan ang Blue Ribbon Committee at yung mga committee dyan sa Kongreso na nag-iimbestiga? Pakasilip lang po ninyo. Kung walang ganyang kalaking halaga, ay di wala. Ngayon, kung meron talagang inirelease na ganyang kalaking budget, o nasaan yung project? Wala na bang baha sa Davao City? Nagtatanong lang po. Okay? Ano ito? Congressman at saka senatong? Ayan na yung tawag ngayon. Pero hindi ko naman nilalahat. Congressman at senatong ang tawag sa mga senador ngayon at congressman. Wow! Kasi nga po, ang pinag-uusapan dito, insertion. Insertion. Isiningit na budget. Actually, taon-taon yan merong insertion. Ngayon lang po talagang bulgar ang insertion at napatunayan na illegal, lalo na nagamit sa mga ghost project. Kaya insertion ng congressman at senatong dapat ay papanagutin. Dapat po ay mawala sa pamahalaan ang mga congressman at saka senatong. Ibig sabihin, kasama sa rumarakit, kasama sa racket sa mga project ng pamahalaan, dapat mawala kahit sila elected kasi wala naman silang immunity. Ang mga congressman at senador, mga taga-executive department, maliban kay Pangulong Marcos, wala hong immunity. Presidente lang ang hindi pwedeng kasuhan habang nakaupo. Pwede mong kasuhan after. Mula Vice President hanggang sa pinakamaliit na posisyon, Barangay Chairman, walang immunity yan. Pwede yung kasuhan anytime. At pag kinasuhan at napatunayang guilty, pwede silang tanggalin na bilang congressman at senador. Meron na pong ruling dyan meron ng president dyan sa Kongreso nung araw. Ayoko nang bagitin ng pangalan na nahimik, hindi ko alam kung buhay pa yun eh. Meron dating congressman, naging positibo sa grabbing corruption, nagkaroon ng warrant of arrest, tinanggal yan noong panahon ni De Venecia. Tinanggal na bilang member ng Kongreso, yung congressman yun noong panahon ni De Venecia as speaker. Ayoko ng pangalanan. So meron ng president, pwedeng tanggalin sa posisyon ang mga congressman pag napatunayan. Kasi wala naman silang immunity. Ganon din ang senador. Wala pa natatanggal na senador tungkol sa korupsyon. Baka sakali ngayon. At tinatawag na nilang senatong. Grabe ano? Senatong, congressman. Ang sama ng tunog. Kasi sila ang gumagawa ng insertion. Hindi naman kontraktor ang gumagawa ng insertion. Hindi naman taga-pribadong sektor ang gumagawa ng insertion. Ang gumagawa ng insertion, singit sa budget para sa kailang mga project, nagiging ghost project, ay congressman, senador, sa kailang bicameral conference committee. Yung before i-final ang proposed budget bago dalhin sa Malacanang, yon ang kanilang ginagawa. Kaya sila yung pinagdududahan. Hindi ko nila lahat. Nuulit ko hindi lahat ng congressman ay tong congressman. Hindi lahat ng senador, senatong. Yan hindi ko nila lahat. Pero identify na. Nasa, kumbaga sa ay lutang na ang mga pangalan. May mga nagmamalinis, naguhugas kamay, nagkukunwari, matino. Yan po yung mga pwedeng sabihin senatong. Sa Kongreso, congressman nga kasi identify naman kung sino ang corrupt. Ayan po. Pero dahil hindi ko naman nila lahat, hindi naman tayo naniniwalang lahat, meron pa rin matino kahit paano. Kahit yung mga dating congressman at dating senador. Hindi lahat, pero meron pa rin doon maaaring sumabit dito sa Malawakan kasi hindi naman ngayon lang nangyari ang korupsyon. Lumaki lang ito dahil inamin ng Pangulo, inexpose ng Pangulo. Yun ang blessing sa ating lahat bilang mga Pilipino. Hindi pinagtakpan sa halip, inexpose ng Pangulo ang kalokohan. Kaya natin alaman. Hindi katulad ng nakaraan, malamang itinago, pinagtakpan ang korupsyon. Kunwari, laban sila sa korupsyon. Baka sila mismo ay patong.
baka ganun ang nangyari. Ay sa kasalukuyang gobyerno, hindi kinonsente, in-expose ang lahat, kaya nagkasabit-sabit sila. Ay, yun nga eh. Itong mga senador natin, kakaiba talaga eh. Pag gusto, forthwith, kaagad-agad ang kailang aksyon. Pag ayaw nilang ipatupad ang forthwith, katulad sa impeachment. Alam niyo, dito sa nangyayaring ito, naipit na yung impeachment. Although, ang Supreme Court nang hinihintay natin dyan. Natatabunan na yung missing sa Bungero. Natatabunan na yung impeachment ni Sara Duterte. Natabunan na ibang issue. Pero huwag natin kalimutan yan. Buhay na yan. Buhay pa rin balita yan. Hindi yan pwedeng mawala. Ang hustisya ay dapat tuloy-tuloy na ipinaglalaban. Ang katarungan ng lahat ay dapat po ay ibinibigay. Justice for all Filipino people na pinagnakawan. Justice for all family ng missing sa Bungero. Justice for all para ho sa mga may problemang naabuso. Justice na rin para katarungan na rin ang ibigay para sa mga akusado. Kasi mga akusado may karapatan pa rin yan hanggat hindi napapatunayan. Ngayon kung hindi gumagalaw ang mga otoridad, especially sa Senado, na biniro nga ng Pangulo, yung mga senador do ay parang gusto maging taga-Supreme Court. Matindi yung pitik ng Pangulo dyan. Harap-harapang pinahiya niya si Escudero doon sa signing ng Autonomy Act doon sa Malacanang noong nakaraang buwan. Dahil nga sinabihan ng Pangulong itong mga senador ay gustong kumampi or gustong maging mga taga-Korte Suprema. Ay kasi nga yung forthwith, kaagad-agad na kailang obligasyon, gusto sa duty na mag-try and decide. Hindi ginawa, in-archive. So, napakarami po. Kung isa-isahin natin ang mga kaso, may stress lang tayo. Pero hindi pa ho yan tapos, unfinished business yan. Kailangan po ay huwag din natin kalimutan. Kayong mga Pilipino, alam kong pagod na kayo, na-stress na kayo. Huwag kayong magsawa kasi pag nagsawa tayo, mawawala itong lahat ng ito, lahat mababaliwala. Kailangan mas ingayan, mas panindigan, mas ipaglaban. Huwag tayong manahimik kasi tayo ang biktima, mamamayang Pilipino ang biktima ng lahat ng ito. Kaya pag nanahimik ang complainant, nanahimik ang mga biktima, mamamayagpag ang masasama, makakalimutan ang lahat at magkakalimutan na. Iyan ang delikado at patuloy na mauulit-ulit. Kaya dapat ang mga biktima, ang mga Pilipino, sa nakawan sa pera ng bayan, ay huwag kayong bibigay. Patuloy nating palakasin, patuloy po inyong panindigan ang inyong karapatan dahil pag bumigay kayo, uulit-ulitin ng mga abusado pag hindi sila nakulong at hindi sila napapanagot dito sa nangyayaring ito. Mahirap, nakakasawa, nakakapagod, pero huwag nating pababayaan ang ating karapatan. Samahan niyo ako, itutuloy-tuloy natin ang labang ito dahil karapatan ito ng kahit na sinong Pilipino at obligasyon ko yan bilang Pilipino, bilang mamamahayag at political vlogger. Please like and share nitong ating mga topic.